3, and we are going to discuss about the Mac OS. I am Jofer Cristan E. Marquez. I am Pastor Elquera. I am Michael Josh V. Valentin. I am Andrea Tocosin. And I am Solomon Ursabia. Welcome and enjoy our vlog. Hey. Bye-bye. Hi guys, nandito kami para magbigay ng insight about macOS. So first, ano nga ba ang macOS? Ang macOS ay isang operating system para sa mga Apple desktops and laptop. It developed by the American computer company called Apple Inc., which was introduced in 1984, providing a user-friendly interface on top. So brief history muna tayo about macOS. Alam nyo ba, noong 2012 inilunsad ang OS X Mountain Lion at mula noon nagkaroon ng pagbabago sa pangalan nito. Naging macOS na ang pangalan ng operating system simula sa macOS Sierra na inilabas noong 2016. Ang pangalan ng macOS ay tumutukoy sa pangalan ng Mac operating system na kasunod ng macOS X. And alam nyo ba na ang macOS ay kilala sa kanyang smooth na interface, security features, at seamless integration sa iba't ibang produkto ng Apple. Tulad ng iPhone at iPad, marami din silang built-in na application at supports para sa third-party application. Ang mga version ng macOS ay karaniwang nagdadala ng mga bagong features at improvements sa performance at security. It also designed to provide a user interface that is both aesthetically pleasing and user-friendly, which has a focus on accessibility to accommodate a diverse range of users. So, marami nagtatanong sa comment section, ano nga ba yung kung posible daw ba yung dual booting sa macOS. So, here's the answer guys. So, the answer is yes, it is possible. Ang tawag dito is dual booting. Pwede kang mag-install ng 2 different operating system on your Mac. But before that, ano nga ba yung dual booting? So, ang dual booting ay it refers to the process of installing and running 2 different operating system in a single computer. This allow you choose to between 2 when you start your computing. Give you the flexibility to switch between them based on your needs. So bakit nga ba most of the people ay gusto mag-dual boot ng macOS? Una, kapag gusto mo i-update yung Mac mo sa latest software, pero may mga legacy apps ka pa na hindi na nagra-run, creating a dual boot could be a good solution if you need to run those apps. Pangalawa, if you are a software developer and need mo na test yung apps na into different versions of macOS, particularly if you need to do this regularly, dual booting is given. Lastly, if you want to safely try out a better version of Mac operating system without commuting to it, or risking it causing problems with the apps and data on your Mac, makakatulong ang dual booting para di maapektuhan ng OS mo. And meron pa nagtanong dito, does dual booting affect your desktop? Well, the answer is not at all. It does not directly impact the performance of your computer unless the operating system has higher hardware requirements than the other. Pero mas maganda kung ma-ensure mo muna yung dalawang OS na i-download mo, kung properly optimized ba to at na-maintain nyo yung optimal performance. That's it guys. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang below. So ayun guys, so tuturuan ko kayo kung paano mag-boot ng macOS sa mga Windows natin. So ayun, let's see. So ayun, this one. So meron tayong dalang file dito such as Hackintosh, Sierra, Godzilla.gmg, and Transmac for the software natin, no? So ito yung gagawin natin na na-install natin dito sa USB na ito. So the USB must be 32GB, no? Dito natin lalagay yung rebootable sa insert natin. Ayan. So, yan. So, need to install. So, setup natin yan. Run. Yes. Next naman. Next. Next. And run the Transmac. Finish. So, ayan. As you can see, make sure our USB intact pa rin sa ating computer. Then, run it. Then, select the USB na meron tayo. Ayan. So, ito yung nakalagay sa atin. Yan yung such as the jet flash. So, restore this image. Yes. Yes. And select a file. No?
Makita natin dyan. And click the Hackintosh share zone. Ayan na, ayan na. So, open. Okay. So, dahil na-reboot na natin o na-edit na natin kanina, so, let's do the cancel. Cancel na natin siya. Ayan. So, cancel natin. Then, let's go to the restart na natin tong ating laptop. Ayan, let's start. Wait natin for a minute. So, ayan. This is an information na dapat nating baguhin o enable pag sineset up natin ang ating macOS. No? So, ayan. Siglash ko na yun dyan. So, ayan. So, we need to go to the boot device option. No? So, go to the F9. I-F9 natin siya. F9. And then, go tayo sa pangalan ng USB 9, which is the hard drive 1. Get flash mask, no? Lalagyan natin dyan. Yan. So, yun. So, nakikita natin may Hackintosh share zone and untitled, no? So, we need to install it muna, no? So, press -V. So, press enter, no? Yan, babasa naman natin yung word dyan. So, yan. Wait lang natin. So, pag nakita tayo ng ganyan, huwag kayong mag-alala, kabahan na kayo. De, joke lang. Basta pag nakita ng ganyan, this is a sign na nag-i-install na yung macOS natin sa computer natin. Okay? So, wait lang. So, ayan. So, ito na yung icon ng macOS. Ayan. Just wait for a minute. So, meron tayo sa touchscreen. Continue. Utilities tayo. Ayan. Terminal. So, magsaset tayo ng date dito. So, this example was ginaya ko lang din to the YouTube, no? So, para hindi na ako magkaroon ng error, mahirapan pa to figure it out. So, nilagyan natin date 09 2 4 0000 and 01 and 19 then 10 enter. Then so set up the date, no? Then so quit terminal, go to the continue, or set na this utility, no? So erase natin. So dito we need to set the USB, no? Dito natin siya ilalagay natin yung i-reinstall natin sa ating USB yung OS natin, so that it will be able to, para hindi mawala yung files natin na meron tayo sa ating computer, no? So, ilalagay natin yan, o mas tinatawag bang tawag doon, backup, no? So, ilalagay natin dyan. Then punta tayo sa click natin ng macOS extended, and also the GUID propulsion map. Sabihin natin, lagay natin High Sierra. Yan, erase natin. Just wait for a minute, then go to done. X. Continue. Continue. Ayan. Continue lang. Agree. Yun, as you can see, meron tayong High Sierra. Ilalagay natin dyan. Kasi dyan natin i-install yun. High Sierra. Customize natin. Punta share mode. So, meron tayong mga option. Like yung pinakita ko kanina, kailangan na i-unlock natin yon. Like, ayan. Dapat yan na-unlock yan. Clover Standard. Graphics. Yes natin. So, next pa drivers. Okay, wala naman nagbago. Okay lang. Bootable, chipsets. Okay naman. And kailangan natin next. Okay, wala naman nagbabago. Enter the USB. And also, kailangan natin tong Intel HD graphics, no?
So, sa PCIe, so Intel HD graphics, check. Ayan. Nakita nyo naman yan. Kailangan natin yung allow yan. Then, the Wi-Fi. Ayan. So, baba natin. Then, accept. So, wala. Wait lang, continue natin to. Okay, so, it's all about 16 minutes to, sobrang tagal. So, cut out ko na lang. Ayan. So, as you can see, nag-build on siya. Ayan. Finish na. So, yan. As you can see, kapag nakakita kayo ng message, just to restart your PC. Yan. Kapag nakita nyo, huwag kayong kabahan, nagre-reboot na siya. Okay? So, nakita natin, yan, may other setup tayo, such as Stone, Sierra. So, dahil na-install na natin, as you can see, nakita natin si High Sierra, which is yung pinangalanan nating file name or bootable drive kung saan natin nilagay, no? So, ilalagay natin yan dyan. So, sa High Sierra zone, dapat ilagay natin dyan. So, yan. Wait for a minute. Just ilagay natin High Sierra. Tandaan natin. Enter. So, as you can see, nakita natin yung icon ng Mac OS, no? Just wait for a minute. Wait lang natin. Just wait. Patience. Ayan. So, ayan. Set natin to Canada. United States, wala namang may iba dyan. And also US. Ayan. Siyempre, Wi-Fi natin, no? Wi-Fi, yung password. Siyempre, secret, di ko sabihin, na. No? Continue. Continue lang. Continue. Just continue. And don't use. Click the don't use. And, ayan. So, wala naman tayong account. Just don't sign in. Okay, skip natin. Agree. Okay. So, create tayo ng username dito sa ating laptop. So, pangalanan ay Apple Pro. Then, password natin is 123. Continue. Ayan. This is time zone. Continue lang din natin yan. Ayan. Continue. Okay. Setting up na yan. Yan. Setting up na siya. Just wait for a minute lang. Ayan. So, nakikita nyo. And nakikita nyo na interface ng Mac OS. May mga makikita natin dito. Just wait for it. Ayun. Nakikita nyo sa baba. May Siri na. May iTunes and settings. Okay. So, yun guys. So, the disclaimer lang. The video that you saw earlier is already taken yesterday, no? So, kasi hindi ko kayang i-risk na gamitin yung bagong laptop ko, which is gumamit tayo ng lumang laptop namin, no? Which is the HP. I hope you learned something. So, and yun lang. Thank you. So hello everyone! Pag-usapan natin ang environment ng macOS. Sa pag-setup ng environment ng macOS, pwede mong gamitin ang Kukwa Application Environment. Meron itong dalawang user interface na nagpo-provide ng object-oriented software components na nakapaloob sa dalawang core class libraries na tinatawag na AppKit at Foundation Frameworks. Ang mga classes sa framework na ito ay reusable at extensive, meaning pwede mo siyang gamitin sa way na gusto mo. Ang Kukwa ay siya ring tumutulong upang makabuo ng isang maayos na application
na maaaring makatulong sa macOS na ating operating system. Kahit na need ng kukuha ng code para gumana, onti lang naman ang need mong pag-aralan na code para mapagana ito. Diretso naman tayo sa system requirements. So ano-ano nga ba ang mga system requirements para makapag-download at ma-format ang macOS? Ang minimum requirements ng macOS ay dapat meron kang Mac computer with an Intel Core 2 Duo, Core i5, Core i7, o Xeon processor. Dapat meron ka ring 4GB of RAM at ang screen resolution mo ay 1280 by 800. Meron ka rin dapat na 8GB or more available space sa iyong SSD. Minimum requirements lang iyon. Pero ang recommended system requirements talaga para hindi magkaroon ng problema ang iyong device ay dapat meron kang Mac computer with an Intel Core i5, Core i7, or Xeon processor. At least 8GB of RAM at may screen resolution na 1440 by 900 plus 8GB of space sa inyong SSD storage. So yun lamang po ang aking ibabahagi sa vlog na ito. So kung may tanong kayo, please like and share. Ganun. I-discuss naman natin ang features na kaya i-provide ng macOS. First, ang media features, users can watch, listen, and read content using applications like music, TV, podcast, at iba pa. Second, productivity features. Users can use applications such as Pages, Numbers, and Keynote to work with graphic tools. Third, communications features. Users can communicate with one another using text, visual, and audio applications such as mail, messages, and FaceTime. Fourth ay ang iCloud. Users can access and share their content with different devices. Fifth, accessibility features. Several assistive tools can help users with disabilities such as voice-over, accessibility, keyboard, and text-to-speech. Last, compatibility features. Users can transfer Windows-based files and other data from Windows PC to Mac. And yung comparisons naman nila, comparisons ng macOS and Windows, hardware, pagdating naman sa hardware is mas maraming pwedeng i-customize sa Windows compared sa Apple's. Mas madali rin palitan yung mga parts ng PC ng Windows kaysa sa Mac machine. And first-party apps naman, parehong included na ang first-party apps kapag dinownload mo ang macOS at Windows. Dito naman sa third-party apps ng macOS and Windows ay yung software is pwedeng i-download over the internet or through the respective app stores. And pagdating naman sa apps, yung Mac App Store ay mas importante kaysa sa Microsoft Store. And sa accessibility naman ng macOS and Windows ay parehas na operating system nila ay nagpo-provide ng voice input, text narration, screen magnification, sticky and slow key entry, and yung Windows PCs naman is nag-aalaw ng voice system configuration para sa mga blind users, and yung Microsoft naman is naglalabas ng bagong features tulad ng adaptive accessories na inaalaw ka para i-manage yung Windows computers mo for your eyes. And pagdating naman sa users experience, lalo na pagdating sa Windows 11, Windows isn't that complicated, hindi gaya sa macOS na maraming menus and options. At sa security naman, compared sa Mac computers, Windows computers have experienced a greater malware infestation. Yung malware na ito is nag-include sa mga viruses, ransomware, spyware, botnets, at iba pang hazardous program. And sa updated frequency naman, compared sa macOS, yung Windows ay nakaka-receive ng maraming updates, lalo na sa mga safety fixes. Yung Microsoft frequently naman is nagpo-provide ng security updates, which is mas maganda. And since yung Windows ay may run on a wide range of devices, some updates may result in anticipated issues. And yun lang po for features and comparisons ng macOS and Windows. So, after mo discuss ng features and comparison ng macOS, talakayin naman natin ngayon ng advantage and disadvantage ng macOS. First one is sa advantage ng macOS ay yung fewer virus attacks.
dahil ang macOS ay pangalawang pinakamadalas na ginagamit na operating system at may mas kaunting active user, mas kaunti rin ang mga virus attacks. Ang iba pang dahilan kung bakit mas safe sa virus ang macOS ay ang kanyang relationship sa UNIX na mas ligtas kumpara sa Windows OS. Pangalawang advantage ay ang good customer support. Ang mga gumagamit ng Mac ay nakatanggap ng magandang response mula sa kanilang support team kumpara sa ibang operating systems. May mga skilled engineers ang Apple na tumutulong sa mga user sa pag-aayos sa issues ng kanilang hardware and software. Pangatlo ay ang similar GUI for all the products. Ang macOS ay may parehong Graphical User Interface o GUI na matatagpuan sa iba pang Apple products tulad ng iPhone at tablets. Mas nagiging madali para sa mga user na nagsimula mula sa ibang Apple products na mag-adjust sa paggamit ng macOS dahil sa kanilang magkaparehas na interface. Next is yung performance and long life. Dahil ginagawa ng Apple ang parehong hardware at software, ang communication ng kanilang hardware ay napaka-effective. Kaya't nagiging maganda ang performance nito. Ang operating system at hardware ay nagkakasundo. Ang mga computer ng Apple at ang battery ng mga MacBook ay may mas longer life kumpara sa ibang computers. Next is yung default apps. Kapag nag-install ka ng Windows, ito ay may kasamang mga pre-installed na apps na maaaring magpabagal sa iyong computer, tulad ng OneDrive. Ngunit sa macOS, hindi ito ang kaso. Meron itong mga matibay na apps na hindi nakaka-apekto sa performance ng iyong system. Ilan sa mga pre-installed na apps ng macOS ay ang iPhoto at iMovie. Next is yung support NTFS and FAT. Ang macOS ay sumusuporta sa mga format ng Windows file system, kabilang ang NTFS at FAT. Ang NTFS or New Technology File System at FAT o File Allocation Table ay dalawang uri ng file system na ginagamit sa mga operating system para i-manage ang paraan kung paano ina-allocate at ina-organize ang data ng isang storage device tulad ng hard drive o USB flash drive. Lastly is yung it can run Windows. Maaari mong i-run ang Windows operating system kung meron kang macOS na na-install gamit ang Bootcamp o Parallels software. After ng advantage, alamin naman natin ang disadvantage ng macOS. Unang-una ay ang expensive. Ang minimum na presyo ng isang Mac PC ay mas mataas kaysa sa $1,000. Maaari kang makuha ng magandang Windows PC sa halagang $1,000 na may mas maraming hardware specifications. Pangalawa, ang fewer games and software. Karamihan sa mga developers ng laro ay mas gustong gumawa ng mga laro para sa Windows OS dahil mas maraming gumagamit ito. Ang mga Mac users ay may limitadong laro. At isa pa, ang mga computer ng Mac ay may mababang kakayahan sa graphics para sa mga mataas na graphics na laro. May ilang software na available sa Windows at hindi sa mga Mac users, tulad ng Adobe Premiere Pro. Next is yung no hardware customization. Kapag bumili ka ng anumang Mac computer o laptop, hindi mo maaaring baguhin ang mga hardware parts tulad ng processor at graphics card. Sa ilang Mac computers, maaaring palitan ang hardware at RAM, pero hindi ito para sa lahat ng Mac computers. Hindi rin maaaring baguhin ang iba pang hardware accessories tulad ng internal computer parts, kaya't ang tanging pagpipilian mo ay bumili ng bagong Mac computer. Sa bawat pangunahing release ng iyong operating system, kinakailangan mong palitan ang iyong computer. Kundi, hindi magtatrabaho ang 50% ng mga features ng iyong operating system. Next is yung Windows cannot read the macOS file system. Ang macOS ay kaya magbasa ng format ng Windows na NTFS at FAT, ngunit hindi kayang basahin ng Windows ang file system ng macOS. Kailangan mong mag-install ng third-party software sa Windows para dito. Ang ilang software tulad ng Footnotes ay may mga issue sa compatibility kapag inilipat ang mga file mula sa macOS patungo sa Windows. And lastly is yung less hardware use. Ang bagong version ng macOS computer ay sumusuporta ng mga kaunting USB ports at hindi nakasama ang CD, DVD, writer sa kanilang shipment. And that's all guys, and I hope you learn from this. Yun lang, thank you.